Rob Pelinka has done it again. Papunta na siya sa Los Angeles Lakers at pwede ka nang magdiwang. Pero teka lang, ito lang ba talaga ang kwento? So ano na ngayon ang mangyayari? Bakit biglang lumabas ito ngayong linggo? Talaga bang about kay Lavine lang ito or may mas malaking plano si Pelinka na hindi pa natin nakikita? At paano ito makakaapekto sa current core nila na sina Doncic at Reeves? Ayon sa mga bumubulong na sources malapit sa organization, seryoso raw ang interes ng Lakers. Pero may isang malaking obstacle. Ang salary matching at ang tradable assets nila ay limitado na. So sa video na ito, ating i-breakdown kung ano talaga ang nangyayari, ano ang unlock nito, at kung ano ang pinaka-realistic na outcome. Una sa lahat, i-clarify natin kung ano talaga ang sitwasyon. On the surface, mukhang simpleng gusto lang ng Lakers ng shooting help, pero hindi talaga iyon ang buong kwento. Ang mas importanteng parte dito ay ang flexibility na nilikha ng mga naunang moves ni Pelinka. Bago pa man lumabas itong rumor, alam na natin na nagtrabaho ang front office sa paglikha ng mas maraming trade exceptions at second-round assets. Mga piraso na, sa sarili nila, hindi kapansin-pansin, pero kapag pinagsama, pwedeng maging leverage sa mas malaking deal. Kaya ang tanong, bakit Lavine? Simple lang ang sagot sa una. Kailangan ng Lakers ng consistent scoring sa second unit, lalo na kung minsan mag-rest si Doncic o si Reeves. Pero mayroon ding mas malalim na dahilan. Ang contract structure ni Lavine, kung tama ang mga bulong, ay pwedeng gamitin bilang salary filler para sa isa pang mas malaking move sa deadline. Dito papasok ang komplikasyon. Para makumpleto ang trade na ito, kailangang mag-match ng salary ang Lakers at ibig sabihin niyan, malamang isasama nila ang isa sa mga younger assets nila o isang future second-round pick. Ayon sa unang bulong, seryoso raw ang tingin ni Lakers front office dito dahil sa upcoming free agency period, gusto nilang linisin ang cap sheet ng maaga. Dagdag pa rito, may pangalawang bulong na nagsasabing may third team na posibleng isasali para gumana ang numbers. Ibig sabihin, hindi simpleng one-for-one trade ito. Kaya heto ang totoong tanong. Sulit ba para sa Lakers na gastusin ang kaunting natitirang assets nila para lang sa isang scoring guard, kung alam nating priority pa rin nila ang paghahanap ng rim protection at depth sa center position? Ito ang point kung saan dapat mag-isip ang viewer. Dalawang magkaibang direksyon ang pwedeng puntahan ng Lakers at magkasalungat ang dalawa. Pero bumalik tayo sa topic. Ang pangunahing tanong pa rin ay kung talagang priority ba ng Lakers ang scoring guard o mas malaking piraso pa lang ito ng planong hindi pa natin nakikita ng buo. Balikan natin. Ang totoong hamon ng Lakers ay hindi lang makakuha ng isang bagong pangalan, kundi paano i-balance ang roster nang hindi masisira ang chemistry na nabubuo nila ngayon. Scenario A, kumpletuhin ang trade para kay Lavine. Kung tutuluyan ito, makakakuha ang Lakers ng agarang scoring boost. Pero ang presyo, pwedeng isama pa rin ang isa sa mga natitirang picks nila na sa ngayon ay limitado na. Scenario B, hintayin ang mas malaking deal sa deadline. Kung mag-iingat muna ang Lakers, mananatiling buo ang mga assets nila. Pero baka mahuli sila sa ibang teams na mas maagang kikilos. Scenario C, panatilihin ang roster, palakasin sa loob. Ito ang pinaka-conservative na route. Walang panganib pero walang dagdag na upgrade rin. Sa tingin ko, kung titingnan natin ang mga bulong, mas malamang na hihintayin muna ng Lakers ang mas malinaw na larawan bago sila kumilos ng buo, dahil alam nilang mahalaga pa rin ang bawat asset na natitira sa kanila. Personally, gusto ko sanang makita ang agarang move, pero mas realistic sa tingin ko na maghihintay pa ang Lakers ng konting linggo bago tuluyang magdesisyon. Pero iyan lang naman ang opinyon ko. Base sa mga bulong na lumalabas ngayon, mukhang seryosong tinitingnan ng Lakers ang isang scoring upgrade. Pero ang limitadong assets nila ang pumipigil sa kanila na tuluyang kumilos.
Ano sa tingin nyo mangyayari? At ano ang gusto nyong mangyari? Dapat ba nilang gastusin ang natitirang assets ngayon? O hintayin ang mas malaking deal sa deadline? Sabihin nyo sa comments. Kung na-enjoy nyo ang video na ito, sana mag-like kayo, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na upload. Salamat sa panonood at ingat lagi.